Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong April 11 taong 2024. At ang atin pong nakikita dito ay ang daily chart time frame ni Fluky Ino. At mapapansin po natin dito na nabasag po niya or tumagos po siya dito sa ilalim na bahagi ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya ito po ay nagpapakita ng bearish na signal, kaya base po sa aking analysis ay mukhang makakaranas po siya ng pagbagsak. At pero ito ay aabot lamang po hanggang dito sa major support line natin na 40 digits 17508, kasi isa po itong major support line at napakatigas po nito, at sa tingin ko ay dito po siya magkakaroon ng retest or correction. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang official X account. At ayan, meron po sila dito, last 17 hours pa po ito. Isa po itong repost mula kay Bitfinex. Yan, sabi nila dito ay check out token from TokenFi. TokenFi is a pioneering all-in-one tokenization platform aimed at simplifying the creation and tokenization of assets. Explore more and get on trading. Kaya yan po si Bitfinex. Mukhang na-introduce na po nila ang TokenFi. Ayan, sa kanilang platform. Last 19 hours, ayan, Eid Mubarak. Sabi niya rito, to our beloved Fluky community. Ayan, Eid Mubarak po para sa inyong lahat. Ayan, April 10 naman po ito. At ayan, balikan na po natin ang ating pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Fluky Ino. At ayan na nga, mapapansin natin dito na nagkaroon siya ng breakout dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Lapit lamang po natin. Ayan, ang breakout po sa ilalim na bahagi ng isang symmetrical pattern kagaya nito ay nagpapakita po ito ng bearish signal. Ibig pong sabihin ay nakakalamang po yung selling pressure. At kung nakakalamang po yung selling pressure ay tinutulak po nila ang market price ni Fluky Ino ng pabagsak. Kaya ayan, yung breakout po na ito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern ay nagpapakita po ito na matindi ang pwersa ng mga bears o yung mga sellers. At dahil dyan, ayan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na mukhang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy sa pagbagsak itong si Fluky Ino. At sa tingin ko ay magkakaroon po siya ng final retest dito sa major support line natin dito sa 30 digits 17508. Pero pagkatapos na po niyang magkaroon ng retest dito ay sa tingin ko dito na po siya mag-uumpisa sa kanyang pag-akyat. Kaya dito po parang dito po siya magkakaroon ng recovery. Ayan, at sa tingin ko ay hindi naman po niya ito basta-basta mababasag kasi matigas po ito na support line. Kaya ayan, dulot po ng breakout na yan ay masasabi ko na magkakaroon siya ng correction dito sa support line natin dito sa 30 digits 17508. Kaya sa ating pag-i-spot trading ay dapat ay nakahanda na tayong bumili rito. Dapat ay meron na po tayong nakaset rito na buy pending order. Kaya yan po ang sa akin. Nung napansin ko po na nagkakaroon siya ng breakout dito ay nagset na po ako kaagad ng aking buy pending order dito. Kasi malamang ay baka hindi niya na naman patatamaan ito katulad ng nangyari dito. Inaasahan natin na nung bumabagsak po siya rito nung mga April 5 to April 6 ay inaasahan po natin na dito niya patatamaan yung support line natin dito.
na 30 digits 17508, pero ayan, bigo po siya, nagkaroon po talaga siya ng rejection dito, kaya hindi po na-trigger yung aking buy pending order na nakaset dito. Ngayon nung nakita ko po na nagkakaroon po ulit siya ng breakout dito, ay ayan, sinet ko po ulit yung aking buy pending order position dito. Ayan, baka sakaling tusukin niya kung ayan, kung medyo kukulangin yung pwersa ng mga sellers. Pero mas maganda po talaga kung babanggain niya yan at magkakaroon siya ng solid na rejection katulad po ng nangyari dito. Ayan, noong March 19 naman po ito at saka 20. Kasi kung pag mapapansin po natin dito, nung nagkaroon siya ng rejection dito, binangga niya talaga yung support line. Ay tumalbog talaga siya. Ayan, parang isipin po natin yung bola na bumagsak sa isang napakatigas na semento. Kung pag bumagsak yung bola sa isang napakatigas na semento, ibig sabihin ay tatalbog yan ng mataas. Ayan, mataas yung kanyang magiging impact. Dulot ng impact nito, ayan, sa matigas na semento ay tatalbog ito ng mataas. Pero kung pag malambot yan, kapag malambot yung support line, ay syempre mahina na rin yung pagtalbog ng kanyang market price. Katulad din sa bola, kung pag hindi gaanong matigas yung sahig tapos tumama yung bola, ay syempre hindi gaanong mataas yung kanyang magiging pagtalbog. Kaya ganyan na rin po kung minsan ay hindi pa aabot katulad nito. Yan, hindi umabot sa support line natin yung kanyang medyo malayo pa dito, tapos tumalbog na siya kaagad, kaya hanggang ganyan lamang yung kanyang inabot or gaano kataas yung kanyang naging pagtalbog. Kaya mas maganda po talaga kung pag babanggain niya ito ng solid para magkakaroon siya ng matinding buwelo dito sa ating major support line na ito. Kasi yung pag nangyari yan ay talagang sa tingin ko ay yan, tatalbog yan at aakyatin niya yan, at sa tingin ko baka mababasag pa niya ang resistance line natin dito sa 30 digits 25,416. Yan, ganyan po yan. Lalong-lalo na at nalalapit na rin ang ating inaasahan na Bitcoin halving event. Sa April 20 na po yan. Kaya dahil dyan, yan mga bagay, yung mga factors na parang fundamental factors na ginagamit nating basihan kung bakit na rin natin masasabi na mukhang dito po siya magkakaroon ng final correction. Ayan, yung ating pagdating naman dito sa ating dalawang indicator dito. Ayan, dito sa ating Hall Suite indicator na ito. Ayan, ito po siya. Ayan po ang ating Hall Suite indicator. At mapapansin natin na kulay red. Kaya nagbibigay na rin po ito ng bearish na signal. Ibig sabihin ay selling pressure ang nakakalamang. Kaya isa na rin po ito sa aking naging basihan kung bakit ko nasabi na malamang sa mga susunod na araw ay ayan, magpapatuloy sa pagbagsak ang market price ni Fluky. Pero hindi naman po ito isang nakakatakot na pagbagsak sa kanyang presyo. Ayan, ito po ay isang magandang opportunity na yung kanyang pagbagsak na ito ay isa po itong magandang opportunity para makabili sa presyong ito. Kasi para sa akin ay ito na yung pinaka best price niya kung babagsak siya sa support line dito. Pero kung pag nakita ko na hindi niya talaga kayang bumagsak sa support line na ito, ay malamang baka mapipilitan ako na bibili na lang ako maski dito sa current market price nito. Ngayon yung ating QQE mode indicator naman ay ganun na rin po. Sumasang-ayon na rin po ito dito sa ating Hall Suite indicator na ito, na nagpapakita na rin po ito na bearish ang ating signal dito sa daily chart time frame ni Floki Ino. Ibig mong sabihin ay ayan, mas lumalakas po yung patuloy po na lumalakas ang pwersa ng mga sellers. Kaya asahan po natin na malamang ay magpapatuloy po talaga sa pagbagsak ang market price ni Floki Ino sa mga susunod na araw. Kaya ayan pong muli, dapat ay nakahanda na po tayo rito
ng ating buy pending order dito sa support line na 30 digits 17508. At sa akin ay medyo malaki-laki ang bibilhin ko rito sa major support line na ito. Ayan, kasi sa tingin ko ay kung pag tumalbog na siya rito ay medyo matagal-tagal pa ulit bago niya babalikan ang support line na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.